Hello fam, welcome back to another vlog. So second day na natin ngayon dito sa Hoi An, Vietnam and 10:30 na ng umaga. Nakapag-breakfast na kami ni Cass kanina. Okay naman ang breakfast dito sa hotel, decent din naman. May mga Vietnamese food, may rice, may bread, tapos eggs, sausage, no? And tayo ko na lang ipakita yung breakfast natin tomorrow, no? Kasi aga namin nag-breakfast kanina. Wala pa ako sa ulirat. Hindi pa rin kami nakaayos si Cass V. So ngayon, nakaayos na tayo and ready na tayong mag-explore ulit ng Hoi An. So, ang pupuntahan natin ngayon, fam, is may mga cafes tayong i-visit, mga restaurants pa na pwedeng kainan dito, and magpapagawa din tayo ng custom suit dito. Kasi ang Hoi An, sikat din sila sa mga tailor shops dito. Pwede kayong magpa-custom made ng mga suits, ng mga gowns, and iba pa dito sa Hoi An. So, yun yung gagawin natin for the day. And mamaya, tatry din natin sumakay ng boat at magla-lantern tayo sa river. Pero mamayang gabi pa yun. So, yan yung mga gagawin natin for today. Samahan niyo kami, fam. Excited ako sa mga cafes na i-visit natin. Cafes and restaurants kasi ang sasarap talaga ng mga pagkain dito sa Vietnam. Mura pa. Excited din ako doon sa tailor shop na i-visit natin, no? So, we're ready to go. So, I'm wearing light colors kasi syempre mainit sa labas. So, white lang na Uniqlo shirt. Tapos yung aking Uniqlo na polo. Tapos naka-shorts lang ako na black. So, yun lang siya. Tapos ang aking shoes lang na black. Ayun na si Cass. Hi! Sorry, naputol yung intro at ako'y nagkabit na ng contacts. Tinulungan ko rin si Cass maggabit ng contacts niya. Kasi ngayon lang siya nagko-contacts, fam. Anyway, tara na. Ready na tayong lumabas. Let's go! Papa-makeup tayo ng room. Tingin nga ng mata. Yes! Angel Oxin! Riverside. Pero pareho na kami Angel Oxin ngayon, oh. Lobo! Ito yung contacts na pinasuyo natin kay Ivan sa Taiwan. Ayan. Thank you ulit kay Beshi Ivan sa pagbili ng ating contacts. Hi! Lobo! Anong kulay? Ochre. Ito fresh latte ito eh. Ito pala yung kabilang room, oh. Siguro ano to? Double room. Oo. Check out na. Let's go! Ang ating outfit. And we are out! May dala tayong payong. Dahil mainit po ngayon dito sa Hoi An. Pero okay lang. Kayang-kaya natin ang init. Prepared naman tayo sa ating mga payong. Meron din tayong portable fan. So okay lang. Maglalakad lang tayo, fam. Ang unang stop natin is the Japanese Bridge. Nadadaanan na natin yung dito kahapon. So walking distance lang siya mula dito sa hotel natin. So ayan lang ulit ang lalakarin natin. Mahangin naman eh, no? Mainit lang talaga yung araw, pero mahangin. So dumaan tayo ngayon, fam, dito sa Hoi An Ancient Town entrance ticket booth. Ayan, meron siya dito sa malapit sa hotel natin, nasa kanto lang. Nakita din namin to sa kabila eh, doon banda sa kabilang tulay. So ito siya, ayan. Meron kasing mga spots dito na may entrance fee. May mga temple, and iba pang mga ancient houses na may entrance fee. So dito mo bibilin yung ticket nun para makapasok ka doon sa mga spots na yun. So 120,000 Vietnamese dong each. Covered na niya yung mga spot ng Ancient Town. Tapos alam nyo, sabi namin, can we rent e-bike? Kasi gusto namin ma-experience mag-e-bike dito ni Cass para mas malibot natin ang buo. Pero sabi ni ate, you can just walk na lang kasi maliit lang naman daw yung Ancient Town. Kaya naman daw siyang i-explore by walking. Ayan, so nagbabayad na tayo 120,000 each. Kaya daw sila nagpapabayad sa ticket na to para daw sa restoration Nung mga spots. Okay, para maintenance din, ganon. Okay. Ayan, may map. So, may traditional performance time pwedeng panoorin. 3 times a day daw yun. Kasama na sa ticket natin. We Sige. also have the guide if you want to go with the guide. A guide. Okay. You go around 5 places. Okay, we'll just do DIY. Thank Thank you. you. So, 5 spots na sa Ancient Town kasama na. So, yung Japanese Covered Bridge kasama. Hoi An Museum. Okay, Tanki Old House kasama. Ang lapit lang pala eh. Dito lang sa kabilang kanto eh. Natawa ka. Tara. Ayan. So, ayan na ang guide natin, yung map. Got our tickets. Tinupin na din namin yung mga payong namin. Kasi medyo shaded naman na dito. Marami ng mga puno. Okay, ready to explore Hoi An. The traditional way. Mapa ang susundan. Pero nag-Google Maps din kami, pa para lang sigurado yung mga pupuntahan natin. Nakaka-relax maglakad dito, no? Mainit pero mahangin kasi. Kaya relaxing eh.
Ito na ang Kongka. Ito naman natawa agad. Wala intro pa lang ako. Sasabihin ko pa lang, ito na ang Kong Cafe. Natawa siya, sabi niya, mag-picture tayo sa Kongka. O fam, asaran lang namin to ha. Disclaimer lang. Asaran to ng isang magpinsa na makukulit. So, it's just for fun, okay? So, picture muna tayo sa Kongkap. So, nandito na tayo sa ating first stop, fam. Ayan, nasa likod natin, ang Japanese Covered Bridge. Sa itong 400-year-old architectural marvel na ginawa noong 1590s para i-connect yung Japanese and Chinese quarters dito sa Hoi An. And sa magkabilang dulo daw ng bridge na ito ay may mga animal statues. Makikita daw natin ang monkey at dog dito sa magkabilang dulo ng bridge. It represents daw yung Chinese zodiac nung time na ginagawa itong bridge na ito. Kasi nag-start siya nung time ng Year of the Monkey, tapos natapos yung construction ng Year of the Dog. And alam nyo ba, isang fun fact din, na itong bridge na ito ay sikat dito sa Vietnam because nakalagay ito sa 20,000 Vietnamese dong na pera nila dito. Pakita ko sa inyo. Ayan. So ito ang 20,000 Vietnamese dong and ayan ang Japanese Covered Bridge. O diba? So nice. So pagtawid dito sa Japanese Covered Bridge, pwede lang puntahan ang one of the ancient houses dito, ang Fung Hong Ancient House or Fung Hong Old House. So basta may ticket ka, fam, kasama to sa pwedeng i-visit. Gara ng lizard, fam, mo kakaiba. Parang butiking malaki. Ayan, so nag-present tayo ng ticket dito. May ticket control sa harap. So, ito pala ang itsura ng old house sila or ancient house. May papag din sila kaso, ayan o. Oo. Pero baka hindi ito higaan sa kanila kasi parang may table. Ayan, so parang ito yung kanilang sala. Ganito yung itsura ng bahay namin sa Leyte, fam eh. Yung pinupuntahan namin ngayon na modern na. Ganito siya dati, kahoy-kahoy talaga na makakapal. Kaya tayo sa taas. May tindahan dito sa taas. Ganito yung sa sa bahay natin sa probinsya. Ayan o. Oo. Ito ang ancient house nila. Parang katulad din sa atin sa Pinas. And then may balcony din. So we're here on our next stop, fam. Ang pangalan nito ay Assembly Hall of the Cantonese Chinese Congregation. Isa din ito sa mga spot na pwedeng i-visit. Anyway, ayan lang yung Japanese Covered Bridge. Tapos, konting lakad lang, fam. Nandito na kayo. So kasama rin ito sa ticket natin. Halika, pasukin natin. May dragon dito sa gitna, may fish, may turtle. So ditong part ng temple, bawal na mag-photo dito. Hanggang dito lang tayo sa bungad. Ayan. So ngayon, fam, since alas 12 na ng tanghali, tayo ay magla-lunch muna. Dito tayo sa Miss Van, yung nadaanan natin kahapon na may nag-iihaw ng chicken barbecue. Street food siya. Ayan. Ganyan lang yung atake. Oo. Yan, so ito ang kakainin natin. Ang bango. Dito tayo kay Miss Van. Ayan. Ano nga pala to ni Casby? Franchise mo to, Cas? Yeah, from Miss the Van. Philippines. Oo. Dinala mo Siya dito. Eme! Ayan, halika Miss Van. Ito yung menu nila. Dito na kami. So, ito yung itsura ng loob nila. Ayan, nakaupo lang tayo sa maliit na table. Tapos, ito yung menu nila. May kaulaw din sila, buntit, komga, banseyo. Ayan. Meron din silang chicken rice. Banseyo! Ang laban na to!
Tapos ayan yung mga drinks nila. Affordable din, no? Gusto ko dito yung lemon drink. Ang sarap talaga. Yung maasim. So fam, meron pala silang English menu din. Ayan. Rice noodle with pork barbecue. Okay, grilled pork on chopstick. Grilled pork on lemongrass. Ito yung drinks naman nila na English menu. So, kumquat yung gusto natin para maasim. Vitamin C. Here's our food, chicken rice, and noodles with pork. Wala pa yung mga skewers natin. Pero andito na yung ating kumquat na drink. Kain tayo, fam! Let's try yung ating noodles with pork. Mas beto yan. Mas bet ko to kasi mas malambot yung noodles. Dami talagang gulay dito, no? Tignan nyo yung noodles natin, ang daming gulay. Pero ang sarap nung timpla nila. May alat na may konting tamis. Tapos ang fresh nung lasa ng gulay talaga. Sobrang fresh. Ay, any skewers natin. Yan ang ating skewers. So, ipapalaman mo nga siya, Kas, no? Oo. Sige, try natin magpalaman. Let's eat. Kain tayo. Wala pa siyang laman sa loob. Pero ang sarap. Parang sausage. I like it. Sarap. Rice So, itong barbecue natin, fam, hindi pala siya chicken, no? Akala namin chicken siya. Pork pala siya. Tapos, yung stick nila na ganito, para siyang banana Q stick sa atin. Hinati nila. Tapos, doon nila in-insert yung laman. Yan. Kaya pag inihaw nila, hindi babagsak yung laman kasi nakaipit siya dito sa banana Q stick. It's pork. Parang mas gusto ko sana ng chicken. Nung inihaw kasi mukha siyang chicken, pero pork pala. So tapos na tayo kumain dito sa Miss Van and nasarapan kami, fam, doon sa pork on lemongrass. Yun yung manipis na pork. Yung pork barbecue parang medyo sakto lang sa akin, no? Na expectation versus reality kami sa pork barbecue. Kala ko kasi chicken no? Pero parang sakto lang siya for me kasi nung lumamig na siya agad, medyo chewy na yung Masarap siya ng bagong luto. Yes, nung bagong luto masarap mainit Pero nung medyo lumamig na, medyo may chewy na siya. Pero yung pork barbecue on lemongrass, ang sarap. Tsaka yung noodles. Ang sarap. Yung chicken rice nila, sakto lang din. So, ang panalo sa akin, yung pork on lemongrass, tsaka yung noodles. Try nyo dito, Miss Van. At saka yung drink. Ah, yes, yung kumquat. Pa nga ako. Kaya Correct. Oo, correct. Ako din parang gusto ko pa umorder, kaya lang, magko-coffee kasi kami. Ang sarap ng kumquat drink. May kalamansi talaga dun sa drink mo. Daming buto. Pack na pack ng vitamin C. So, thank you, Miss Van. Yan. Thank you, Miss Van. Yeah, thank you. You're welcome for trying my franchise here. Wow! Franchise ko? Oo, franchise mo talaga, ha? Eme. Eme! So ngayon, tuloy na tayo sa itinerary natin pero magko-coffee muna tayo. Siyempre para may matry tayong iba pang cafes dito sa Hoi An. Ngayon na ang cafe na pupuntahan natin, ang Uncle Juan Coffee and Bistro. Daanan na natin to kahapon. Maganda to kasi may mga latte art sila. Let's go! So ito yung coffee menu nila. Ito yung may artwork ko. Tignan nyo, fam, yung salted coffee nila. May puno, pati egg coffee. Yung coconut coffee lang ang walang artwork. Pero okay lang. So order kami isang coconut coffee tsaka isang salted coffee. Dito lang tayo tatayo sa labas. So nandito na tayo sa harap ng Uncle Juan. Hinintay na lang natin ang ating order na coffee. So, bumili din kami, fam, ng halo-halo dito sa tabi. So, meron siyang tofu, may mga black jelly, and iba't iba pa. Taho, tapos may jelly, Kas. Let's try.
Yung lasa niya parang taho sa atin. Tapos haluan mo ng mga jelly. Ganon. Refreshing din kasi may ice. Buti okay lang sa kanila na bumili tayo kay ate ng daho, no? Hindi na pinagbawal. Hindi naman pinagbawal. Mabait naman sila. Nandito lang naman si ate sa gilid ng cafe nila. So ito na ang ating coconut coffee. Tignan niyo yung kay Kaso. May art talaga siya ng puno. Ano order mo, Kas? Salted caramel coffee or salted cream coffee. Ang sarap ito. Sarap, no? Ang tawag niya halo-halo daho. Oo. Sarap ng taho ni ate. Ingat. Ay, sarap ng coconut coffee. Sarap. Iba din yung atake niya. Hindi siya kagaya kahapon na malalasahan mo talaga yung salt. Salt. Oo. Ito iba. Yung caramel niya naman yung Mas angat. Sarap. Sarap tikman mo. Iba-iba rin sila ng no? Atake. Atake. Manat. Ay, oo. Diba? Matapang-tapang yung coffee din. Pero sakto lang siya sa akin. Oo. Sarap. Sila, halo ko na yun ng bongga eh. Oo. Ang sarap siya. talaga ng mga coffee nila dito, no? Parang ang katumbas nito sa Korea, yung mga Einspanner na coffee. Hindi ko Sarap. pa yun na-try. Matapang, na may pagka-creamy. Ayun. Ganon. Oo, ganon. Tapos yung coconut coffee nila dito, panalo talaga. Yan ang di ko pa Natatry. Oo. Bukas naman. bukas naman. Kasi kahapon egg. Pero alam nyo, may cafe na sa atin, di ba? Oo. So, pwede nyo na siya i-try. Ayan, mag-hi tayo fam natin, si Miss Jenny and family. Miss Jenny, Nicole, and Bria. Nice to meet you dito sa Hoi An. Salamat po. Ingat po kayo. Thank you. Kayo din po. Ang saya, may mga nakita tayong fam dito sa Hoi An. Ang ating Miss Jen. Kung sana kayo fam, makita din namin kayo soon. Somewhere along the trip. Yeah, somewhere along the trip or sa Manila or saan man. We would be happy na makita kayo, of course. Yes. Tapos na tayo mag-coffee fam. Ngayon, puntahan naman natin ang isa sa mga ancient houses nila dito. Ang Tanki Old House. Ito na siya. Ayan, it's a National Heritage House. Tanki. Tara, pasok tayo. Ayan, show lang ulit tayo ng ticket dito. Ito na siya. Parang laging may papag sila, no? Laging may papag. Tapos uso yung mga ganitong upuan. Yung lolo nila kasi. Meron pa silang mga typewriter, no? Alala ko, nakapunta na tayo dito before. May bilihan pa nun dito ng parang gold coin na zodiac sign mo. Yan yung taas. Yan, National Heritage House siya dito. Ang Tanki. So ngayon tayo ay naglalakad na fam. Papunta doon sa tailor shop. Kung saan tayo magpapagawa ng custom suit natin. Okay, so papunta na tayo doon sa tailor shop. Nahanap lang namin siya dito banda. So na fam, narating na natin ang pagpapagawa natin ng suit. Ayan, ang tuwong tailor. Ayan, thank you kay Sis Maki. Kasi dito siya nagpagawa noon. So, since tried and tested na ni Maki, ito na rin tayo. Ang dami nilang fabric. Ayan fam, ganyan. Karami yung fabric nila. So, ang sistema nila dito, ano man yung gusto mong ipagawa, gagawin nila. Wool. Kaya pala mas mahal. Just material. Mas matigas siya. Different color too. Yeah. Mas malambot nga to. Parang ganito yung pinagawa natin sa Bangkok. Bibigyan na tayong discount. 5,870 million dong. Dami oh. Ayan. Parang gusto ko rin kasi ng choco brown. Ito, may pagka-maroon na to eh. Ito. Oo. Yan, so papakita naman nila yung sample ng mga fabric. Papa-fill nila sa inyo. So parang gusto ko ng kulay na choco brown. It's either navy blue or choco brown. Gusto ko sana dalawa. Kaso parang isa lang muna. Next time na lang. Hindi ba kaya ganun yung itsura ng choco brown? Ito? Hindi. Mas darker yan. Ayan o. Ito pala yung kulay nun. Oo. Oh, I think this one's good. Choco brown. Cashmere wool. Yeah, I like. Okay, cashmere cotton. I bring one more. Wow! Mas maganda tong left, no? Big one. This one, yes. Bongga. Love it.
So marami silang available na mga suit to. Pwede kayo mamili dito. Pero meron na kasi akong peg. Katulad nung sa akin yung pinagawa ko sa bangko. So pinakita ko na lang sa kanila yung photo. And then yun yung ifa-follow nila. Okay? I will do for you the same. Your picture, 2 button, fit your size, 2 way in the back. Yes. Trouser. Pocket. There's also pocket in the back. 2 pocket angle, 1 pocket in the back for you. Okay. Yes. Okay. You want to do the similar color and different color. What do you suggest? Or this one? If it is same color, you can do like this. If not, you can get similar. Same. This one. Yes, same color better. Ito na yung measurement natin. Ang dami. Ang bilis ng process dito, fam. Tapos na tayo. So, ganun lang. Consultation lang. Upo muna kayo. Marami silang mga sample dito. Sa Clearbook, may iPad din. Pero since tayo may design na kasi tayong gusto, mabilis lang tayong nakaselect nung design. After nyan, magsiselect ng tela, di ba? Kung anong fabric ang gusto nyo, anong kulay. After nyan, susukatan na kayo. Tapos magbabayad na. So, ang total ng discounted amount natin ay 5,875,000 Vietnamese dong. Ayan. 5.8 million, ganun. Yun yung final discounted price natin. Tapos, nag-down payment lang ako ng 3 million dito. The remaining tomorrow na. And mabilis lang, within 24 hours makukuha na natin. In fact, bukas ng tanghali, alas 12, pinababalik nila ako dito. Magfi-fitting na. Tapos, kung may adjustments man yon or anything, matatapos nila hanggang bukas ng gabi. So, makukuha natin yung suit bukas ng gabi. Ganun lang kadali. Ayan. Procedure lang din. Oo. So, add ko lang din, fam. Siyempre, marami tayong fam na ladies, women, ayan. Pwede rin kayo magpagawa ng mga dresses dito. Same procedure lang din kung paano yung ginawa natin. Ganun lang din. Tapos, susukatan nila kayo custom made, di ba? Dami. Ayan, oo. Ito, ang ganda nito. Oh, yung may skirt. So, ayan. Pwede rin kayo magpagawa dito. Aside sa men's suit, may pang ladies din. Tapos na ang show. May pinanood lang tayong traditional show dito sa building na ito, fam. Malapit lang ito sa hotel natin. Ayun lang ang hotel natin sa kabila. Dito lang kami nanood ng show. Kasama kasi ito sa ticket namin. So nanood kami. Tapos at the end of the show, may pa-bingo. Akala namin mananalo kami. May special prize sila. Dito tayo dadaan. Mini Mart muna tayo. Let's buy water, refreshments. Sarap dito, aircon. So dito, bili din tayo ng sugarcane juice. Ang cute, tinutusukan niya ng ano. Ang tinutusok niya? Kalamansi. Kala nga naman may citrusy yung ating sugarcane. Galing oh. Oh, fresh na fresh from tubo. Ang daming ice. Refreshing for 20k. Wow. So many ice. Uy, ang sarap. It's naturally sweet. Tapos may pagka-citrusy because of the lime. And we're back dito sa ating hotel room. Alas 4 na ng hapon ngayon. And magre-rest muna tayo ni Cass. Mga 1.5 hours tayo magre-rest. Plano namin lumabas ng mga 6 o'clock to 6:30. At sasakay tayo ng boat at magla-lantern experience tayo sa labas. Pahinga muna kami. Balikan namin kayo mamaya. Hello fam, so 6:30 na ng gabi and ngayon pa lang ulit tayo lalabas. Nakapag-freshen up na ulit kami ni Cass, ayan na. Nakatulog kami. Mga isa't kalating oras din yun, at least nakapagpahinga tayo, diba? Anyway, pakita ko na sa inyo yung labas. Ang ganda na naman po ng Hoi An sa gabi. Sa gabi talaga siya nabubuhay, ano? Ayan o, ang ganda talaga niyang tignan sa gabi. Ayan o, look. Ang river, mga neon lights. Nag-start na ulit maglatag sa baba. Ayan na ang mga boat na may mga lanterns. Ready na tayo. Let's go. And we are out and about. Ang ganda na naman po dito sa labas. Ayan o, ang ganda na naman dito sa area natin. Hi! Later po!
So tumawid kami dito sa kabila at dito tayo magre-rent ng boat. Nagtanong kami kanina doon sa parang Tourist Information Center kung pwede na ba mag-pre-book. Hindi daw. Lalapit lang daw talaga dito sa mga boatmen. Dito lang din daw magkokontrata. So yun ang gagawin natin. Ayan. Ayan, may nag-aalok dito. Very beautiful. I bought it a beautiful boat and candle, everything. Mahal eh, 250 each eh. Okay, I do for you 220 each. Ano unang offer niya? Ano, 500 for 2. Oo. Unang offer niya, fam, 500 for 2. 300 for 2? Oh, ayan. Gigil siya. Nagigil siya sa tawad bukas. Pero alam nyo, fam, nag-search kasi kami ha. Ang sabi sa internet, usually ang boat ride daw, nag-range ng 150 to 200k for 3 persons na yun, kas for a regular boat. Eh siya, sabi niya, maganda yung boat niya, maganda yung design. Hindi ka na ganun. kailangan Oo. mag-life vest kasi maganda yung boat niya. Oo. So pag nag-picture ka nga naman, hindi ka naka-life vest. Oo, kasi ano, maganda. Tsaka maraming mga lantern yung boat niya. Maliwanag. Kasi too expensive, 500,000 Vietnamese dong for 15 minutes. Sabi niya, itong mga regular boat daw, sabi niya ha, 170 daw to per person. Tapos 10 minutes lang. Sa kanya, 15 minutes daw. Pero matagal. Pero tinawaran namin. Unang tawad ni Cass, 340. Pumayag agad. Pumayag ako ng 170. Oo, sabi ni Cass, 170. Pumayag agad si ate. Tinawaran ko ngayon. Kasi naisip ko, pumayag siya agad. So parang meron pa to. Sabi ko baka pwede naman, pero politely naman kami nakikipag-usap ha. Hindi naman kami yung namimilit talaga. Magta-try lang, 'di ba? So tinry namin ng 300. Okay na siya. Pero nanggigigil siya sa atin. Sabi niya, okay. Pero sabi nga sa internet, 150 to 200 eh. Tatlo na yun. Oo, pero naisip ko, private naman to, so amin lang yung boat ni Cass. Parang sige, okay na din. So ayun na siya. She's the driver. You flow her, don't the driver. Her husband. Husband daw niya. Hi, auntie. Alright. So yung 300,000, around 700 pesos. Dalawa na kami ni Cass, so parang tagti 350 pesos. Ayan na. So parang middleman lang din siya, no? Tinuro niya din tayo kay ate. Si ate, ito siya. Husband daw niya yung boatman. So sundan daw natin si ate. Sana maganda talaga yung boat. Tapos yung pala regular boat lang, no? We'll see. O, naging iba na naman. In-endorse na kami sa lalaki. So, ano na to, pangalawang lipat na to. So, pangatlo na siyang kausap namin. So, si ate, naiwan na doon. Thank you daw. Yung pala ang catch sa danang pa pala tayo sasakay na. Ano kasi pangatlo na to. Pangatlo na to, be. Ngayon, ganda na ito. Oh. Tiger Bar. Ay, ito na yung boat natin. So, mukhang promising nga. Not your typical boat. Wow! Tapos maganda nga. Fairness naman pala. Oo. Okay, nice naman pala. Hindi siya yung katulad doon nakikita natin na maliliit. Ito, punong-puno ng lanterns. Ayan, oo. It's giving. So ito na fam, ready na tayong maglagay ng lantern natin dito sa river. So ang sabi, mag-wish ka daw muna bago mo ilagay ang lantern dito sa river. So mag-wish na muna tayo. Yay! Ayun na siya. Ayun na. Okay, ito na, turn na ni Cass. Make a wish! So, umandar na ulit. Okay, so tapos na ang ating boat experience, fam. Honest opinion, medyo pang Instagram ang atake doon sa mga boat na yun kasi maganda yung boat. More on pang photos talaga siya, pero hindi siya pang experience talaga. No, dalawa kasing klase, may boat na maliliit. Ayan, yung mga nandyan, ito yung mga maliliit. Ito yung magsisail talaga dito sa river. Iikot ka doon,
Tapos, papunta doon sa kabila. So, yun yung experience na gusto ko. Yung iikot sana dito. Pero yung napuntahan natin, yun yung mga Instagrammable boats nila. Nasasakay ka, dadaling ka doon sa medyo secluded na part. Pipicturean ka doon. Maganda mag-photo talaga kasi ang ganda ng boat eh. Tapos, makakapag-wish ka and makakapaglagay ka ng lantern sa river nang walang ibang tao. Kumbaga, private experience siya. So, okay din naman yun. Kasi nakakuha kami ng magandang Instagram photos, diba? Nakapaglagay tayo ng lantern sa river. So, okay din yun. Pero, gusto din kasi namin ma-experience yung small boat. Kumbaga, iikot tayo sa buong Hoi An River, no? So, nagtanong-tanong kami dito. Dito pala magbubook ng mga small boat. Ayan, may ticket booth dito. Ang palatandaan is itong bridge na to. So, kung gusto nyong small boat, dito kayo magbubook. Ayan. Kaya pala mas mahal yung nabook natin doon kasi parang Instagrammable boat siya. Ito yung mga normal boats nila. So, at least dalawa yung matatry natin tonight. Instagrammable boat doon, tapos yung mga normal boats dito. So, ayan ang tarif nila. O, diba? Ito yung hinahanap natin na tarif, diba? 1 to 3 persons, 170,000 Vietnamese dong. 4 to 5 is 220. Ayan, 20 minutes. Tapos, bumili ulit kami ng candle lantern for 40,000 dong. Kasi, yung ate na pinagtanungan namin, yun yung tumulong sa amin na magdala dito sa ticket booth, no? So, binilan din namin siya ng lantern. Ayan. So, ito yung nahanap natin, yung may tarif talaga. Oo. Ticket 2. Ticket. Okay. Ito na, fam. O at least, dalawa yung na-experience natin. Makaka-experience tayo ng local boat din dito. Uy! Okay. Thank you. Come in. Yun. Come in. Oh, yan. Ang bait ng ating bangkero. Oh. Hello, sorry, where you from? Philippines. What? Camera photo. Yes. Camera. Camera. Oh, pipicturean niya tayo. Stand up, stand up. Stand up. Okay. 1, 2, 3. Philippines number 1. Yay! 1, 2, 3. Ang ganda ng picture natin. I-share din natin dito yung mga photos, fam. Ayan, ang ganda, oh. Ayan, ito yung hinanap natin experience. So, ito na, fam. Another lantern, another wish. Yung una, more on Instagram, atake. Ngayon, medyo mas authentic ang experience natin. So, wish ulit tayo. Ayun o. Yay! Okay, next si Cass naman. Okay. Okay. Ngayon magla-life vest na, Cass. Iaandar niya na tayo. Hello. Okay. Alam nyo, fam, sabay pa kami ni Cass na comment. Sabi namin, mabango. Amoy lemongrass. So, pati yung mga life vest nila, mine-maintain nila. Yay, ang saya. Kasi di ba itong worry natin pag mga ganito, medyo napapawisan kasi yung mga life vest na ginagamit. Pero ito, mabango. Amoy lemongrass. Ayan, pinipicturean si Cass. Ang cute kasi yung lantern nila. De-remote na rin, fam. Nag-iiba-iba ang kulay niya. Wow, nice! Yay! Okay! Ito na. Oo. Mas medyo authentic yung experience nito kaysa sa una. Sa una, yes, maganda yung photos mo. Pero ito yung experience talaga dito. Ito yung mas gusto kong atake. Pero kung gusto niyo rin ng magandang photos, pwede niyo rin i-try yung una. Di ba kanya-kanya naman tayo ng atake na gusto. So ito kasi kalmado siya, fam. Tapos wala, ma-appreciate mo lang yung view, di ba? Nag-record tayo. Correct, di ba? Pinilingan lang natin pero ito na. Oo. Tsaka ang Hoi An talaga, nagtatransform siya sa gabi. Iba talaga yung vibe niya sa gabi compared sa tanghali at sa umaga. Ayan, thank you to our boatman. Thank you. Ang sipag din niya magpicture sa amin. Yun na yung mga Instagrammable boat kaso. So hanggang dito lang, kaya umikot na tayo. Mas mahaba to. Tapos tignan nyo, ang gaganda rin ng mga cafes along the river. Tignan nyo, may rooftop doon, tapos ang daming lantern. Ayan, fam, mas masarap humarap dito. Malakas, ang sarap tong hangin. Ay, ang sarap.
a must do here in Hoi An. Grabe, alam nyo fam, unang beses ko pa lang na napanood to sa A Tourist Guide to Love. Naisip ko, gusto ko na talagang gawin to, yung mag-lantern dito sa river sa Hoi An. Kasi ang romantic niyang tignan talaga. Tapos, sarap lang mag-chill, mag-boat dito, tapos mga lanterns, iba talaga. Tapos nakita ko pa yung mga cafes and restaurants along the river. Parang na-inlove talaga ako sa Hoi An nung unang beses ko pa lang siyang nakita. Tapos nung unang beses tayo nakapunta dito, medyo saglit lang yun because fam trip yung sinamahan natin noon. Marami pang destinations na pinuntahan. Ngayon mas na take in talaga natin, no, yung ganda ng Hoi An, mas na-appreciate natin siya. Nagawa natin yung mga activities na magandang gawin dito, especially itong boat cruise sa river. Kaya I'm so thankful na nagawa natin to ngayon and I'm so happy. Thank you Lord, and syempre thank you sa inyo fam sa patuloy na pag-support sa akin. Nagagawa natin yung mga gusto natin and syempre na-share ko rin yung magagandang experiences sa inyo. Sana matry nyo rin pa, magplano kayo ng mga danang and Hoi An trips ninyo. Very affordable talaga dito. Happy ka, Kas? Parang natatouch na ako eh. Ay. Tahimik lang. Oo. Feel ko lang siya. Oo. Advance happy birthday! Birthday niya na bukas. Happy ka sa birthday mo. Ang grateful ko din naman na kasama ko ng marami. Kahit saan yun. Wow. Baka maiyak pa. Baka maiyak ka pa dyan, ha? Kaya ka na, mag-birthday ako, nasa ibang punta. Ay, lauungo. Yun mo, parang First time. umabot ako ng 39 years. Oo. Dito pa sa ano, parang sino ka dyan, di ba? Thank you ka so much. You're welcome. More than ever. Yes. Advance happy birthday. Hala, Iyak ako. naiyak siya talaga. Hala. Touch kasi ako. Hala. Uy. Thank you lang. Hala. Bigla nag-iyak ka na tuloy sa boat. Sa sobrang ganda ng scenery, may iyak ka talaga. Hindi, ang saya ko kasi. Hala. O, diba? Dito ako. Oo. Thank you ka. You're welcome, Cass. Thank you sa birthday mo. Oo. Ako naman, I'm always happy to share, di ba? Share the blessings. Kasi naniniwala talaga ako. You're welcome, Cass. I love you too. Kasi naniniwala talaga ako na kaya tayo binibless ni Lord, para maging blessing din tayo sa ibang tao. Hala. Ayun yung tumigil. Wala ko pa niyo. Hala. Ayan. Anyway, ang ganda na ng bridge. Ito na yung Hoi An Bridge. Halakas, ang ganda. O diba fam, dadaan tayo dito. Ito yung gusto natin. Saya. Ganda. Oh. Parang mas worth it yung bayad ko dito. Correct. Mura na. Tapos Mas mura na. 170k lang. Yung isa, na tayo. magkano pinag natin ng 300? 300 na yun. Oo. Ito mas sulit ito, no? Ang ganda. Ang cute, may mga boat women din sila. Yan, no? Night market. So dyan daw ang babakas. Okay. O yan, dito rin pala ang baba namin sa night market. Ayan. Thank you. Ang saya ng experience. Nagkaiyakan pa nga po. Dito lang pala babagsak. Oo, ang mga luha. Partida hindi pa niyan birthday, ha? Bukas pa birthday niyan. Bukas pa. Oo. Baka dahil sa peace and quiet. Correct. yung Tsaka sa scenery. scenery. Oo. Baka kaya naging emotion. Yes. Anyway, may nakakatawa pala kami experience kanina. Hindi ko na video. Kasi may picturean kami ni Kuya. Si Kuya ang bait. Todo picture talaga sa atin, Kas, no? Parang, oo, sa isip niya. Hindi ko sasayangin yung pagbo-vote niyo sa akin. So, pinicturean niya kaming dalawa dito. Pinagtapat niya kami. Pinag-holding hands kami ni Kuya. Sabi naman, we're cousins. Oo. Pero pinaghawak niya pa rin. Pinagawak pa rin niya kami ng kamay. Nakakatawa. Na para bang anak namin yung lantern. Baby pam. Nakakatawa talaga. Thank you, Kuya. Come on. Come on. Magtitip kami kay Kuya kasi sobrang bait niya sa amin. Thank you. Bye. So ito na daanan din namin, fam. Hanapin nyo lang tong ticket booth malapit sa bridge. So yan lang ang hanapin nyo. Meron dito, meron din doon sa kabila. Ayan.
Pero kung gusto niyo ng Instagrammable na boat, ga-approach kayo ng mga nag-aalok-alok dito or pwede kayong dumiretso na doon sa dulo. So ngayon, it's time for dinner. Tatawid tayo dito sa bridge. So nakabalik na ulit tayo dito sa area na ito sa kabila. Ayan yung boulevard na pinuntahan natin kagabi. And then yung kakainan natin na restaurant ay malapit lang dito. Nakita ko to fam mo, Pusan Taiyaki. Ang bango. Bili tayo nito mamaya. Ito na ang kakainan natin fam. Ang Chow Kitchen and Bar. Ito lang siya sa street na pinuntahan natin kanina. Diyan lang tayo nag-cafe. Diba? So tara, let's go. Dito na pala tayo pupwesto sa labas kasi puno na raw yung loob. Dito sa labas, may electric fan naman pero mas maganda sana sa loob aircon. Ayan o, may aircon naman sila dito. Tapos ito electric fan. Ang maganda naman dito sa labas, para kapag people watch tayo habang nagdi-dinner. Pero medyo mainit pa rin, no? So ito yung menu nila fam. Medyo madilim ha kasi yun lang ang ilaw natin ngayon. Pero meron silang mga sandwich, may pasta, fusion cuisine. Ayan. Tatry na lang natin maghanap ng menu online. Lalagyan namin yung link dito sa screen or sa baba just in case na medyo malabo fam ha kasi yan lang ang ilaw natin ngayon. Pasensya na. So yan, soup dishes. May mga Hoi An local food din. Ayan, may ilaw. Thank you, Cass. Ayan, may mga combo. Spring rolls din. Tapos grilled pork katulad ng kinain natin kanina. Chicken rice, hindi rin mawawala. Okay, noodles. Tapos may mga vegetable din. Main dishes. Ayan ang mga mains nila. Tapos ayan, chicken dishes, pork, shrimp, fish. Ang dami nilang offer, no? Ayan, may mga noodles. Tapos soup. Sa drinks naman nila, nakakatuwa kasi affordable din naman. 65, 75, 55. Eh di ba yung 50 parang 100 pesos? So, very affordable din. Ayan, may mga wine, etc. So, yun naman ang nakakatuwa dito sa Vietnam kasi very affordable talaga. Kahit nasa medyo ka ng restaurant. Kahit nasa medyo magandang-ganda ka ng restaurant, affordable pa din. Hindi masyadong mahal talaga. Hindi siya mabigat talaga. So, yun. Kaya, may comment na sa Facebook, worth it ba pumunta sa Vietnam? Parang Pilipinas lang din. So, ang sagot ko worth it talaga. And sure ako sa mga nakapunta rin na fam natin dito sa Vietnam, baka ganun din ang magiging sagot, no? Kasi mura talaga. Very affordable talaga lahat. Pamasahe, hotel, pagkain, restaurants, di ba? Affordable talaga, fam. Parang minsan lang naman, din naman natin nilalahat. Paminsan, kung i-compare mo siya sa mga ibang countries na napuntahan natin or sa bansa natin, minsan mas affordable pa yung dito, no? Kesa doon sa iba. Kaya masarap mag-travel dito. Ayan si Kaso, kaya nagustuhan niyang bumalik. Affordable kasi talaga siya. Tapos, hindi mahirap mag-adapt. Makakain mo yung mga pagkain nila. Parang pasok sa panlasa. Oo. Pinoy. Oo. Yung mga destinations, madali lang. At saka yung dito sa, parang parehas lang din kasi yung Hanoi, Hoi An. Andyan lang sa kabilang kanto lahat. Yung mga gusto mong hanapin. Andito na lahat. Oo. Konting ikot mo lang. Ay, ito na pala yun. Akala mo malayo. Yung pala yun na yun. So, marirecommend mo ba mag-travel sa Vietnam? Oo. Parang ang sarap nga niyang tapusin yung lahat ng mga cities, no? oo, 'di ba? Kagaya niyan nakapaghanay na tayo. Parang excited ka din na kagaya niyan magdadanang pa tayo, 'di ba? Ngayon nakapaghoyan tayo. Parang gusto ko na rin makita kung ano yung meron sa Oo. Hue. Dami pa, no? Dami pa. Ayun pa. So, punta kayo. Marirecommend ko siya. Mura. Tapos, mag-enjoy ka. Gawa tayo ng budget and itinerary natin dito na vlog. Para may idea din sila. Kasi kung magkano yung nag-assist natin sa trip. Tsaka nasa inyo rin naman kung gusto nyo to or gusto nyo yan. Maraming choice. I-skip nyo to or ano. Here's our combo platter. May spring roll tayo, may shrimp, pork, dumplings, tapos ay yung dip. Halika na. Ito ang ating appetizer. Shrimp. Yeah. Mainit pa. Harap. Good. Ito na isang order din natin. Chow Chi special nila. So may tacos, tapos meron ding spring rolls, and then ito yung grilled pork wet cake. Tapos ito saan to? Spring roll yan. Spring roll, tsaka ito. Yeah. Parehong spring Ano? roll. Fresh spring Fresh roll. spring Tapos roll. yung isa fried. Oo, fried. Okay.
So ito na kompleto na orders natin, fam. Ginagamit ko yung flashlight ng iPhone natin kasi medyo kulang tayo sa lighting dito sa labas. So ayan na, may order tayong grilled chicken, pati yung combo kanina, tapos yung pho. Ang cute ng pho kasi nakahiwalay yung noodles, yung beef, yung egg, yung chili. Ikaw pa yung magtitimpla dito. Yeah, ito. Tapos may puto ng beef. Ayan. So ihalo na tong mga to doon, tapos share natin. Yeah. Kasi kasat pagkatimpla natin. Pasensya na sa lighting para tuloy tayong may Naging brown out. Oo. Para tayong brown out dito. Brown out yung attack. Anyways, Sarap. Sarap. Kain tayo, fam. Yung sabaw ng fa, sinabaw ko na sa rice as a sabaw person. Pasensya na talaga sa lighting, fam. ang sarap. Sarap ng fa nila, ang creamy. First pa natin to. Tignan naman natin tong spring rolls. Parang lumpiang Shanghai sa atin. Siksik na siksik. Sarap ng pan nila, creamy. Yung fa nila, may malaking beef. Ito yung chicken barbecue. Sakto lang siya for me. Oh, tamis-tamis. Nagustuhan mo siya? For me, medyo okay lang. Meron tayong tacos, oh. Sobrang crunchy ng tacos. Manamis-namis din yung salsa niya. May tomatoes, bell pepper. Masarap. Gustuhan ni Casby ang fresh spring rolls. Ako ang panalo sa akin yung fa. Fa. Panalo sa akin yung fa. Ang sarap, ang creamy. Panalo yung beef niya. Malambot yung noodles. Oo, ang sarap talaga. Creamy. Yung grilled chicken barbecue, medyo dry. Kasi breast part siya, tapos inihaw. So, medyo dry siya. Yung tacos, masarap din. Di ba, Cas? Yung tacos masarap. Tapos, yung spring rolls, di ko pa na-try. Masarap. Try mo. Try natin. May dumpling pala, Kas. Oh. Hindi mo pa nakakain lahat. Masarap na, di ba? Tapos na tayo kumain, fam. Ito pala yung kinainan natin, oh. Ayan, yan yung space natin. Medyo madilim lang dahil kinulang tayo sa lighting dito. Pero maliwanag naman dito sa labas, oh. So, ang total bill natin ay 969,000 Vietnamese doon. So, nasa around 2,000 pesos din. Doon na pamahal ulit tayo for tonight. So, tomorrow, doon naman tayo sa mga medyo tipid-tipid. Sabagay, tipid naman tayo sa lunch, eh, no? Parang nag-splurge lang tayo sa gabi. So, yeah. Ayan, fam. Chow Kitchen and Bar. Ayan, buhay na buhay pa ang area, oh. So nadaan kami dito, fam, sa punong to. Kasi naamoy ni Cass, amoy? Sampagita. Oo. Sabi niya, sampagita yan. Sabi ko, hindi yan sampagita. Alam niyo kung ano sabi ko, fam? Santan yan. Oo. Pagpinsan nga tayo. Tataka ko, santan nasa puno. Di ba yung... di ba yung santan sa atin nasa gilid-gilid lang? Ito, pinuno tayo. Oo. Sinantan mo, sinampagita. Sinampagita mo, sinantan ko. So ginawa namin, sinearch namin sa Google. May image search kasi, di ba? So ang pangalan pala ng tree na ito ay Rangoon Creeper. Ayan. Mabango din daw kasi itong puno na to. Yes. Kaya napagkama na namin sampagita. Ang bango. Ako santan. Sabi ko, hindi yan sampagita. Santan. Wala yung santan. Sabi ko, hindi yan sampagita. Santan yan. Ayan. Very random. Ayan. Mukha naman kasi, di ba? Pagpasensya nyo na. Magpinsan nga kami dalawa. Walang tinama. Oo. Nagdesisyon tayo sa bulaklak. Sampagita yan. Amoy naman kasi talaga. Paglabas mo pa lang, amoy sampagita na talaga siya. So ngayon, patawid kami dito ulit sa kabila. Tatry naman tayo ng foot massage. May nadaanan tayong foot massage dito kagabi sa Hoi An Night Market. May mga nagpo-vote pa rin ngayon pa mo. 9:30 na ng gabi. Tabi tayo. Kasi may mga dumadaan dito, mga motorcycle. Kaya na ang Hoi An sa gabi. So nag-inquire kami ng foot massage dito. Hi! So ang name niya is Pa Naksin. Ayan.
Halos katabihan lang siya ng Morning Glory na kinainan natin kagabi. Tapos, ito lang yung bridge. Okay? So, may na-offer sa amin 300,000. Dalawa na kami, 60 minutes. Kung gusto naman naming 1 hour, 500,000, dalawa na kami. Happy hour daw kasi ngayon. So, discounted sila. So, 700 talaga yung regular rate niya. Eh, happy hour, 500. Dalawa na kami. Mura, ng 2,100 pesos. Dalawa na kami. 1 hour food massage na yun. Ready na kami. Mura, 500,000. Dalawa na kami. Sa Taiwan to, isa lang to. Ayan na, binababad na ang paan natin. May mga bulaklak. May tanglad to, no? Tanglad, bulaklak. Ito na, start na kami. Sarap ka. Aray ko, sarap. Oh, ayan sila. Hello, Philippines. Thank you. We love Vietnam. Tapos na kami magpamassage. Ano masasabi mo, Kas? Sobrang sulit ng bayan. Tapos mura na siya, pero ang perfect yung umawak sa akin. Nadunok ka lang. Diba? Sarap. Parang ayoko na siya matapos. Ganong level. Natulog doon. Ang sarap talaga. As in, pigang-pigaw yung buong paa mo, tuhod mo, binti mo, likod. Sarap. Hashtag JM recommend. Pero nag-tip kami ng 200 Vietnamese dong. Na-serve, oo. So, bumibili kami ngayon ng crepe ni Cass. Crepe Nutella. 80,000 Vietnamese dong. Crepe Nutella. Hindi sila nagbabanggit ng 1,000 dito, no? 80, 100. So, alas 11 na ng gabi ngayon and pabalik na tayo ng hotel natin. Gusto ko lang i-share sa inyo, fam, na party place na pala ito. Sapit na mga 10 o'clock pataas. Sa Mr. Bean, dami. As in, nakalatag na sila ng table sa labas. Hintay ko lang si Cass. Nabili siya dito sa 24-hour mark. Ayan lang yung hotel natin, oh. Ayan na. So, malapit lang. And here's my number. So call me maybe. Party! But here's my number. So call me maybe. Here's my number. Balik pa tayo. Ay, gusto din! Eme! Di na kaya ni Yung tita. Hindi na kaya. Oo. Eme, ang trentahin, 11, kailangan na sa hotel na. Feeling mo kaya mo pa. Oo. Mamaya lang yung pacing mo. Maghihilig ka na. Oo. Pag inabot tayo madaling araw dyan, yung pahinga natin bukas hanggang hapon. Ako nun inabot ako nung vice comedy natin. Oo. Parang ang tagal Ang hirap bawi. makarecover eh, no? Tita, tulog na tita. Oo. Pahinga na ta. Tigil mo na yan ta. Hindi na tama yan. Paghanap ka na ipikase. Kating ko. Oo, ready na yung kating ko sa hotel. Uy, ganito yung mga taxi sa atin, di ba? VinFast na ganyang kulay. Oo, tuwan-tuwa nga ako nung nakita ko yan. Kasi nga sabi ko, ay, Hanoi ko unang nakita yan. Oo. And we're back dito sa ating hotel room. 11:16 na ng gabi. And tapos na po ang ating araw dito sa Hoi An. Tapos na ang ating second day. And na-enjoy namin yung aming second day, no? Although kanina, medyo mainit ang lakad natin. Pero kinaya naman natin. Tapos highlight of the day yung nakapag-boat ride tayo sa river. Para sindi tayo ng lantern, di ba? So, yun ang highlight of the day. Tapos sinamahan pa ng masarap na foot massage. Perfect way to end the day. Napakasarap talaga ng foot massage doon. So ngayon, ready na tayo mag-freshen up, mag-aayos ng files, at matutulog na tayo. Alam niyo, fam, ang bilis din pala ng internet dito sa hotel. Ang bilis ko nakakasend ng mga files. Sa isang araw na files ko na more than 100 files ang sinishare ko sa internet, ang bilis ko siyang na-upload kasi ang bilis ng internet dito. So, kudos naman sa River Suites Hoi An. Ang bilis ng internet. So, if you're also coming here sa Hoi An and kailangan nyong mag-stay sa hotel na may mabilis na internet, look no further. Ito na yung piliin nyo. Hindi kayo mabibigo. Ang bilis ng internet dito. So, yun lang, fam. That's it for our day 2 here in Hoi An. Tomorrow, third day na natin. May mga spots pa rin tayo pupuntahan pero lalabas tayo ng Hoi An ng konti. Anyway, tomorrow ko na lang i-share yung itinerary natin bukas. So, before I end this vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also, fam, kung nagustuhan nyo tong vlog na to, please hit nyo naman yung like button sa baba and huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang, fam, yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Hoi An vlog. Bye! Good night!